Alas 12:30 ng tanghali kanina ng bitayin ng kababayan natin sa China, yung pong nasintensyahan sa salang drug trafficking. Madamdamin ng pamilya ng Pilipinong yan na makita siya sa huling sandali. Inaasikaso na ngayon ng ating gobyerno ang pag-uwi sa labi ng binitay na Pinoy. Nakatutok si Sherian Torres. Alas 7 ng umaga sa isang hotel sa Guilin, Guangxi Province, tahimik na nagmisa ang isang Pilipinong pari para sa mga kaanak ng Pinoy na itinakdang bitayin ngayong araw. Matapos ng misa, pinayagan na ang mga kaanak ng Pinoy na makita ang kanilang mahal sa buhay na nahatulan ng kamatayan matapos mahulihan ng halos 1.5 kilo ng heroin sa Guilin International Airport noong September 2008. 9:40 nang i-affirm ng korte sa China ang hatol na kamatayan sa naturang Pilipino. Pero pagkatapos nito, binigyan naman siya ng ilang minuto para makausap ang kanyang mga kaanak sa kahuli-hulihang pagkakataon bago siya dinala sa Luizo kung saan naman itinakda ang eksekusyon. At sa loob nga ng kwartong ito, formal naman na ibinahagi ni Vice President Jejomar Binay ang masamang balita sa mga mamamahayag. Nasa Leader Summit sa Bali, Indonesia si Binay na matanggap ang manungkot na balita. Pasado 1:00 ng hapon sa pamamagitan ng Skype video call, humarap si Binay sa media sa Maynila na naghihintay sa opisina niya sa Coconut Palace. Binasa po yung desisyon ng execution. Ito po ay binasa ng judge. Meron po English translation. Kanina po, alas 12:30, mga kababayan, in-execute po yung ating kababayan. Naging emosyonal daw ang pamilya ng Pinoy na 35 years old, pero tahimik daw niyang tinanggap ang hatol na pagbitay. Matapos nito, dinala na ang Pinoy sa Luzhou kung saan ito nakatakdang lethal injection. Di pinayagang sumama kahit isang consular official sa pagbitay. Naiwan rin ang kaanak ng Pinoy. Tanging tawag lang daw sa telepono ang natanggap nila bilang kumpirmasyon na patay na ang kanilang kaanak. Dahil tourist visa ang ginamit patungong China at maituturing na undocumented worker ang Pinoy, pamasahe ng kaanak at pag-uwi ng labilang ang maibibigay na tulong ng gobyerno, sabi ni Binay. Inaayos na raw ngayon ang pamahalaan ng mga dokumento para maiuwi na ang mga labi nito. Ang mga kaanak baka makauwi na raw ngayong gabi o bukas. Yung pamilya po ay uuwi na bukas. Ano po? Kung hindi man po Martes o Miyerkules, basta sigurado po sa darating na linggo, dadating po ang bangkay niyan sa ating bansa. Nagparating agad ng pakikiramay ang palasyo. We are extending our sincere condolences to them. No one would like this situation so grave to happen and not on your own soil. Ilang minuto matapos ang anunsyo ni Binay, agad na nag-alay ng misa para sa nabitay na Pinoy sa China ang mga empleyado ng Department of Foreign Affairs. We see no implications as far as the relationship with China is concerned. We do not want other Filipinos to go through the same experience. We call on our countrymen to be vigilant against drug syndicates. Sa kabila na nangyari, patuloy naman ang pag-apela ni Binay na igalang ang privacy ng pamilya ng Pinoy, alang-alang na rin daw sa ina nito na may malubhang karamdaman. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Nag-alay din ng dasal ang mga militante para sa Pinoy na binitay sa China. Ipinanalangin din nila ang iba pang Pinoy na may kinakaharap na kaso at nanganganib mamatay sa ibang bansa. Mula sa Maynila, Nakatutok Live, si Cesar Apolinario. Cesar. Mel, tahimik at payapa ang ikatlong araw ng kilos protesta ng mga militante na tinawag nilang Camp Out Mindiola. Taliwas ito sa nakaraang 2 araw na kilos protesta na naging magulo at marahas. Muling pinangunahan ng grupong Camp Out PH, Anak Bayan, Kilusang Mayo 1 at mga militanteng estudyante ang ikatlong araw ng kilos protesta rito sa Bustillo Street, Sampaloc, Maynila. Nitong umaga, isang interfaith rally ang isinagawa kasama ang Migrante International. Inialay nila sa Pinoy na hinatulan ng kamatayan kanina sa China. Nakakalungkot mang isipin na parang tinatrato ng gobyerno na patingi-tingi ang kanyang pagresponde dito sa mga nahatulan ng kamatayan. Nakakalungkot. Alam na nila yan since 2010. Ilang minuto bago ang pagbitay, nagpamisa ang grupo. Nag-alay ng dasal para sa iba pang Pinoy na nanganganib na mamatay sa ibang bansa. Kahit umuulan, itinuloy ng mga militante ang kanilang programa. Wala pang katiyakan kung kailan nila tatapusin ang protesta.
Bukod sa mga nasa Bustillos, may kilos protesta rin ang mga estudyante ng UP Diliman sa Palma Hall. Ito raw ang kanilang pagkondena sa marahas at di raw makatarungang pag-disperse sa kanila kahapon. Mel, kakatanggap lang natin ang balita. No? Yung 5 inaresto ng mga militante kahapon sa naganap na marahas na dispersal kahapon ay pinalaya na raw ayon mismo sa mga militante na narito ngayon. At yung nakaraang 2 araw, Mel, na talagang binuhusan sila ng, mula rito sa tubig sa bumbero. No? Ngayon naman, maulan dito kaya ang ginagamit nila ng mga militante ngayon ay yung ginamit nila sa kanilang pagka-camp out. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Sa iba naman pong balita, Paskong-Pasko na rin sa US Embassy, pati na sa malaking bahagi ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Manila. Indilawan na kasi ang mga parol at mga puno roon. Hangang-hanga pati mga turista sa ganda ng pailaw. Nakatutok si Pia Arcangel. Di pa man lumulubog ang araw, handa na ang mga parol na paiilawan. Si Manila Mayor Alfredo Lim maagang dumating. Tradisyon na raw maituturing ang taon-taong pagkikipag-ugnayan ng Manila City Government at US Embassy para sa pagpapailaw ng malaking bahagi ng Rojas Boulevard. To celebrate the Christmas season, we have to go out of our way to spread goodwill and cheer and make people happy. Nagpasalamat naman si US Ambassador Harry Thomas sa mga Manileño dahil at home ang embahada sa lungsod at iba raw kasi talaga ang Paskong Pinoy. Thank you for being such gracious host to all the Americans here. Maligayang Pasko, and we hope that everybody is safe with their families. Never forget the spirit of Christmas. Sabay na pinailawan ni Ambassador Thomas at Mayor Lim ang mga parol at Christmas lights. 3, 2, 1! Simple lang ang gayak ng embahada pero makabuluhan. 50 parol ang inilawan sa palibot nito. Tanda raw ng 50 estado ng Amerika. 8,000 Christmas light strands naman na iba't ibang kulay ang ginamit ng lokal na pamahalaan sa pagpapailaw ng mga puno. Nataon din ang pagpapailaw nito sa Pearl Harbor Remembrance Day. Tuwang-tuwa naman ang mga taga-Maynila sa pagkakagayak ng Rojas Boulevard mula Calao hanggang Vito Cruz. Pati mga turista na pabilib sa ganda ng ilaw. Maganda kasi nakikita lahat ng tao dito sa Rojas Boulevard. Maganda naman tingnan. Ano pakiramdam niyo pag nakita ng mga ganyan? Parang yung feel na yung Pasko ba? It's very nice because it's huge, so you have to, light the whole place. It's harder than in Paris. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, ready na ba kayo sa ating chikahan this Thursday night? Governor Vilma Santos Recto, payag daw maging biyenan ni Jeneline Mercado. At Gabby Concepcion, galit nga ba sa pinagdaraan ng problema ng anak na si Casey? Ang detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Mel? Salamat, Pia. Panahon ng Pasko, panahon ng shoppingan. Kaya may paalala sa atin ang Department of Trade and Industry. Bawal daw po yung no return, no exchange policy kahit pa sa mga tiyangge. Ibig sabihin, pwedeng papalitan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago bilhin ang natipuhang blouse, makailang beses sinukat ni Gloria Romero ang damit. Pahirapan daw kasing magsaoli ng items lalo na kapag magpapasko dahil sa dami ng namimili. Ilitignan na lang namin yung items na mabuti para hindi na kami babalik. Pero hindi daw dapat ganito, sabi ng Department of Trade and Industry. Karapatan daw ng customer na i-refund o humiling na replacement sa produktong binili kung depektibo. Sa loob yan ng 60 araw. Bawal na yung mga return within 7 days. No? Kung walang nakasaad na specific warranty period, 60 days, pwede po natin i-rebalik. No? So balit ito, yung kung defective, no? Kung tayo nagpalit ng isip, mali lang ang sukat, o kung malabo po yun, no? Yun nakukuha na lang sa pakiusapan. Kailangan lang daw naitabi ang official receipt bilang katunayan ng pagbili. Kahit pa sa mall o sa tiyanggi binili ang produkto, kunin ang resibo. Sa ilalim na batas, obligado meski mga tiyanggi na mag-issue ng resibo. Mas mahalaga may receipts. Pero even kahit wala, for loyal clients namin, we accept naman return and exchange. Kahit minsan wala silang
resibo, lalo na pag alam ko namang binili sa akin, talagang pinapalitan ko. Madalas mamili sa Tiangge si Cristina Mata at mabibilang daw ang mga Tiangge na nagbibigay ng resibo. Kaya payo niya sa mga magsha-shopping ngayong Pasko. Kahit paper, sulat na lang nila yung pangalan nila. Ayun, yung price, then yung item. Titingin kung saan pa yung iba nilang pwesto. Kung mamimili ng mga gamit o mga panregalo ngayong Pasko, hanapin hindi lang yung mga sale o mga bargain items. Mahalaga rin, busisiing mabuti yung kalidad ng mga produktong inyong bibilihin. At kung may reklamo, maaaring tumawag sa DTI hotline. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, pagnanakaw ng 3 menor de edad sa isang panakuna ng CCTV. Ilang larawang ibinebenta sa isang mall sa Maynila. Sinuri kung may nakalalasong kemikal. Ilang estudyante sa Bulacan, tumakbo ng nakahubad para iparating ang panawagan. At ang pinakamalaking umanong electronic Christmas tree sa buong mundo, inilawan ng Santo Papa. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.